ako'y hirap na hirap magpaliwanag doon sa aking dalawang apo nung sila ko'y makausap ko nung matapos na ang halalan. Kasi nagtatanong sila kung ano ba ang nangyari noong EDSA People Power Revolution noong 1986. Manong Ted, no, galito rin yung aking problema whenever nagtuturo ako sa klase. Kasi lumalabas parati sa atin pag sinabing martial law, may maraming pinatay, maraming human rights violations, so on and so forth. Tapos, ano ba naman yung sasabihin mo, tatanungin sa'yo ng bata? Hindi ba nangyayari ho yan ngayon? Hindi po, 32 milyones siyang kaninyo, no? Ano nga ngayon, na nag-aaway-aaway na sila, di ba? 32 million ngayon. Nagbabanggaan na sila. Makasaysayang umaga po. Maraming salamat po for being on the show. Simulan po natin ang ating talakayan. Noon ngang February ng 1986, nangyari po itong EDSA People Power kung saan napatalsik po si Ferdinand Marcos Sr. at nabalik yung demokrasya ng ating bansa. Ngayon po, iilan na lamang ang umaalala ng kahalagahan ng EDSA. Ang iba ay tila binabaliwala na po ang nangyari noong 1986. Bilang isang historiador, Profesor, para po sa inyo, bakit po mahalagang ipaalala sa ating mga Pilipino ang tunay na diwa na nangyari po noong People Power noong 1986? Siguro, masasabi rin natin yung pagbibigay natin ng kahalagahan sa kasaysayan ng martial law, that 19 years dictatorship, kailangan pantayin din natin ito ng ating sabihin nating commemoration ng EDSA People Power, kasi yun ang parang bumawi dun sa pagbabalik ng ating demokrasya. I mean, 19 years is like 2 generations of Filipinos, no? And ang tawag dito, yung dapat matanggal natin yung pag-iisip na ito isang holiday lamang, kung hindi isang panahon kung saan nagbago uli ang kasaysayan ng ating bayan. No, kaya yun ang dapat makita importante. Ang nagiging problema lang kasi natin, nagiging okasyon lang ng walang pasok. ang EDSA People Power, no? Kaya tawag dito, kailangan para sa akin kailangan buhayin muli sa pamamagitan ng pagkalat ng impormasyon tungkol dun sa diwa talaga ng EDSA. Mas marami ngayon ang literature natin sa martial law Yung EDSA, ilang libro lang yan. I think yun ang natin yun ang naging kailangang solusyon, no, sa problema, no? Para sa akin, sayang pag hindi natin ito kinomemorate tulad na nangyari ngayon. Minaliit lamang at sila ginawang working holiday. At ito ay para sa I mean, I'm a veteran of the February Revolution, hindi dapat ito talaga makalimutan, no? At we're in the age of social media, kailangan din ito ikalat sa tamang paraan. Yung sinasabi niyo po na punto, tulad ngayon minaliit, ginawang working holiday lamang. Ito po ba yung unang beses na nangyari po ito? Simula nung nagkaroon ng EDSA People Power, is this the first time na special working holiday ang Feb 25? From what I remember, oo. No, dahil ginawa special working holiday lamang. Kasi ang alam ko is every 25th holiday yan Tapos nung I think nung time ni President Arroyo, kung ang 25th ay bumagsak lang Sabado, Linggo, either the day after the week, Monday, or either Friday, wala pa rin ginagawang holiday pa rin. Oo. So, ngayon I think ngayon unang beses talaga. Ito, kung sinasabi niyo po na this is the first time na special working holiday ang EDSA People Power, tapos sinasabi niyo rin po kanina, dapat ialis natin yung pag-iisip na this is just a holiday. Yung dineklara pa rin naman siyang holiday. Yun nga lang po, ito ay working holiday. Hindi siya sinama sa listahan ng non-working holidays. May mga ilang tao na nagsasabi na medyo may halong politikal yung desisyon na ito na gawin itong special working holiday. Para po sa inyo, meron nga bang kumbaga political move? Yung anong implikasyon din ito sa pag-alala natin sa People Power? Well, to use parang ka kumuha ng bato tapos pinalo mo sa ulo mo, sarili mong ulo. No? I mean, the Marcoses are back in power, no? And I don't think they will celebrate a allocation na nagtanggal sa kanilang poder. At para sa akin, yun yung unang dahilan kaya minaliit
no? And yung para sa akin, they may have every right to do that, no? Kasi that's a common reaction, no? But for me, that's something that's part of our history, no? And whoever's the leader of the country should recognize yung kahalagahan nito sa ating kasaysayan, no? I mean, dumaan tayo sa revolusyon ng colonization tapos mga Amerikano, but we still commemorate yung ano nila. We have a Philippine-Spanish Friendship Day. We have a Phil-American Friendship Day, no? And we celebrate these occasions. But when it becomes a personal, and I say it is a personal decision to belittle, mapagmamalit nga lang something that affected your lives, well, masasabi kong mahirap tanggalin yan, no? Pilipino tayo, nagtatanim tayo ng galit, but it should be recognized as something as part of your history na. Opo. No. Opo. Prof, must be recognized as part of history na, no? Na itong nangyari nga 39 years ago. Yeah, that's a fact, no? Nangyari yan, kasaysayan na yan, hindi mo na maitatanggi yan. So bago ko po puntahan itong isa pang kasaysayan na nangyari ngayon, ito po'y may kaugnayan sa aking katanungan din. Professor, tulungan niyo po ako, no? Ako'y hirap na hirap magpaliwanag doon sa aking dalawang apo. Nung sila ko'y makausap ko, nung matapos na ang halalan, kasi nagtatanong sila kung ano ba ang nangyari noong EDSA People Power Revolution noong 1986. So ikinuwento natin sa kanila. Pero yung panahon na nakapanumpa na ang junior ni Ferdinand Marcos Sr., nagtatanong sila, paano ko masasagot ang katanungan ng mga bata na kung sila'y masama, naging diktador ng abuso sa kapangyarihan at napatalsik, bakit nga naman daw sila pinabalik ng mga Pilipino? Paano ko kaya masasagot 'yon? Ano kaya ano ang marapat tamang sagot doon kung meron man, Professor? Okay. Yeah, Manong Ted, no, galito rin yung aking problema, no, whenever nagtuturo ako sa klase. Kasi lumalabas parati sa atin pag silabing martial law, may maraming pinatay, maraming human rights violations, so on and so forth, ano? Tapos, ano ba naman yung sasabihin mo, tatanungin sa'yo ng bata? Hindi ba nangyayari ho yan ngayon? Siyempre, natameme ako, no? Sabi ko, nga, no, nangyayari pa rin yan ngayon. Lumalabas tuloy parati na andun yung malaking katalungan. What made martial law unique? What made the dictatorship unique in our history? Unang-una sa inyong kasagutan sa inyong talong, ang tindi ng historical amnesia natin, no? At madali tayo makalimot. Tapos ngayon pa sa panahon ng age of information, kung saan ang media at ang social media ay napakalakas, nauso na talaga fake news, no? At hindi natin mapalitan na nabigyan ng bagong image ang Marcos, the former Marcos administration, ano? Ang kailangan siguro nating masabi at maipaliwanag kung ano ang naging unique doon sa ating kasaysayan tungkol sa martial law, no? At kung paano ito nangyari ngayon, magtatanong din kayo kung anong pwedeng kasagutan doon, ano? Ngayon lang ako sa ating buong kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon tayo ng isang tao na sa isang pirmahan lamang ay natanggal na ang ating karapatan. Isang pirmahan lang yun. Isang signature lang ng martial law decree. And all of a sudden, we were in 19 years, 20 years of a dictatorship. Isang pirmahan lang. Wala palang nangyayari in our entire history, no? Tapos, ang pangalawang katalungan din na kailangan siguro din masagot, no? Bakit nagtagal ang martial law? No, 20 years yan. Sinasabi nga, bakit nagtagal ang martial law? Sinasagot parati sa akin, natakot kasi mga tao sa military, gano'n. Pero sinasabi ko naman, ilang babala ng baril. At masasabi natin natakot ang buong milyong Pilipino ng panahon na yun. At nagtagal ang martial law. It took me some time before I finally found the answer. The martial law decree of the martial law provision of the 1935 Constitution did not contain any provision for the removal of martial law. Ang pwede lang magtanggal ng martial law during that time was the president. No? Kaya nung ginawa lang 1987 Constitution,
naglagay na lang provision na ang Congress ang magdi-decide, hindi ang presidente. No? Ngayon, wala akong makitang klarong solusyon pa dun sa inyong sa katanungan. Ano sasabihin mo sa aking apo? No? Ang masasabi ko lang is magbasa ng tamang literatura, ng tamang pagpapahayag ng panahon ng diktadura, no? I don't believe that the present president will be a classic imitation of his father. Diyan nagkamali ang dating Pangulong Duterte na sinasabi niya magiging diktador si Junior. Si Junior, no? Doon siya nagkamali kasi unlike 1972 until the 1980s, ang daming in place na pwedeng Safeguards, mag-stop sa kanya na gawin yun. Opo, okay. I'm not saying hindi ko sinasabing guarantee ito, no? Pero maraming in place sa batas, sa tao, sa media, at sa iba't ibang aralin na pwedeng mapigil yun. Okay. No? Opo, sige. So, Prof, doon sa aking tanong sa inyo, no, nasabi ko nga ay nahihirapan akong sagutin nung tinatanong ka ng iyong mga apo. Ako naman, ang that time naisip ko lang na pwede kong sagot ay dahil sa hindi natututo ang mga Pilipino. Yeah. Opo. At hindi nagbigay ng leksyon ang mga Pilipino sa mga taong dapat ay nabigyan ng leksyon. Kaya nangyayari itong mga nangyari ngayon na resulta nga ng nagdaang halalan. Sabi nga po ninyo, kasi nga nagkaroon ng binago nila yung naratibo nung talagang mga pangyayari noon at marami po 32 milyones siyang kaninyo, no? Ano nga ngayon na nag-aaway-away na sila, di ba? 32 million ngayon. Nagbabanggaan na sila. Anyway, so Prof, para ho natin matutunan nga itong leksyon ng EDSA 1 na ito. Opo. Dapat natin matutunan din yung leksyon ng hindi mga nagawa, yung failure ng EDSA 1. Kayo po, ano ang failure nito? Kung ba't tayo nasadlak dito? 39 years after, ang pinag-uusapan natin ay rehimeng Marcos Jr. na ngayon. Ano ang failure ng EDSA 1 kung meron man? Masyado tayong natuwa. Yan ang masasabi kong failure natin. Whenever something big comes up, no, like Independence Day noong 1898, tapos ngayon EDSA nangyari, masyado tayong nag-celebrate. No? Yun lang parati sinasabi ko lumaya man tayo, hindi natin lang pagpatuloy yung diwa ng pagiging malaya. Dapat natin nakakalimutan yun na every time something big happens sa ating kasaysayan, may kasunod yan na ang responsibilidad natin ay mapanatili itong natamo natin. Ang problema, masyado tayong natuwa sa image ni Cory, Return of Democracy, tapos sa pagpaplano ng pagbuhay uli ng ekonomiya, which is important, ng ekonomiya and everything. Tapos afterwards, nung simula na nating natamo at nakita natin ang unti-unting pagbabago, tapos biglang napabayaan ng dating Cory administration. We all know what happened after 1986 until the Ramos administration. Hindi natin nalubog agad tayo sa pagmamaktol doon sa nangyari. So that's why everything that was supposed to be realized suddenly went down. No? And sabi, pinasok natin siya bilang Pangulo para bumalik ang democracy. Iba naman ang nangyari. Hindi umasa tayo masyado. Umasa tayo masyado sa okasyon na malaki, umasa tayo dun sa taong nilagay natin dun sa okasyong malaki. Ang talong na malaki ay wala tayong ginawa para sa ating sarili. Na tayo mismo ang nagtayo. Opo. At tayo mismo ang gumawa. Ginawa para sa ating mga sarili. Ano po yun, Professor? Isang halimbawa. Yung halimbawa, yung pag-edukasyon tungkol dito sa martial law. No? Yung kinuwento ko kanina, nagtanong na sa akin yung bata na hindi ba nangyayari tulad ng mga panahon ng martial law na nangyari ngayon. Responsibilidad natin yun na kailangan malaman tao kung ano yung makaranasan natin. No? Kung ano yung mga nangyari ng panahon na yun. But what happened? No? Wala. You look at social media now. Is there anything about martial law on social media? Is there anything against Marcos on social media? Wala dapat nung nagsimula yung ganyang pagkakalat ng impormasyon, dapat nangyari na yan. No? Everything got so attractive
everything got so celebratory that we forgot na may consequences parate kapag nakalimutan natin ang malaking event. Opo. So, nagpabaya tayo. Nagpabaya. Naging pabaya tayo. There is no one else to blame. No, I also blame myself on this. No? Opo. There is nothing else to blame. Everything came late na. Opo, okay. I never realized that in my lifetime I would see Alado Marcos in power. Yan lang parat ko sinasabi sa klase ko. I never realized that in my entire lifetime I would see Alado Marcos in power. Opo. Nagpabaya ang henerasyon natin. Nagpabaya ang henerasyon natin. Opo. Kaya ngayon go ahead, sir. Go ahead. Ngayon, wala lang henerasyon na gumawa ng EDSA. Sino na lang ang buhay sa EDSA? Nangyari sa EDSA? No, dalawang henerasyon na rin ang lumipas. Sino ngayon ang magkikwento? Okay. Sige po. So, in parting, Prof, bukas ay ikat-39 anyos na anibersaryo po ng EDSA 1. Ano po ang inyong masasabi po sa henerasyon natin ngayon? Gladly, eto po tayo. Bagamat hindi ho naman siguro lahat ay nakatungo ng EDSA nung panahon na iyon, pero may ibang pang taga-probinsya na nagmasid lamang. At ito pong sumunod na henerasyon sa atin na ngayon po, no, na ngayon ay baka din po naguguluhan, at ito pong bagong henerasyon ngayon na baka din po ay totally wala na pong informasyon kung ano ba talaga ang mensahe at diwa ng EDSA 1. Go ahead, sir. Ang EDSA Revolution ng 1986 ay isang malaking bahagi ng ating kasaysayan at kailangang ituro ito sa tamang paraan. Paano ko sila sabi sa tamang paraan? Kailangan baguhin natin ang pagturo ng ating kasaysayan. Hindi na ito memorization. Hindi na uso memorization. Kailangan ikwento natin ang diwa. Hindi ko lang sinasabing bukod sa kwento, ang diwa at ang kwento na nangyari sa EDSA, dahil kung nagkaroon tayo ng 19 years ng dark days of dictatorship, nagkaroon din tayo sa 5 araw lamang ang nagbago ang ating kasaysayan. Iyon ang para sa akin ang isang pinakamalaking nangyari at kailangan pangalagahan ng ating kasaysayan Pilipino at ng diwa ng ating pagka-Pilipino. Yun lamang po, Manong Ted, DJ Chacha. Opo. At kami po ay nakikibahagi po dito po sa inyo pong damdamin. Kaisipan na ito, Professor. Si Dr. Jose Victor Torres ng De La Salle University. First time pala to, no? Sabi niya, sa base sa knowledge Si Kuya Al Mendoza, may binabanggit siya. Yung you never realized then, Kuya Al? Hindi. That you will see another Marcos in your lifetime? Pagkakamali din nga kasi, no? Nangyari na po nga iyan. So, paano mo yan maitatama pa kung gusto mo pang itama yung mga pagkakamali? Ang dami hong pagkakamali kasi, di ba? Una, pagkakamali po nung kabaitan mismo ng ating lahi. Kasi po, mawalang galang lang, hindi ko sinasabing itong dapat na ginawa sa kanila, pero yung sumabay sa atin pagkatapos nito, ano ang ginawa nila sa kanilang mga diktador? Hanggang doon na lang ako. But you can Google it, di ba? Diba? Dati may kanta pa, Idi Amin is a wanted man, Park Chung-hee is a wanted man. Ang dami mga diktador na yan eh. Ano nangyari sa kanila nung sumunod sila pagkatapos natin? Pangalawa, mga kapatid, diba? Yun ding mga pinagkatiwalaan nung nakaupo noong liderato after EDSA 1. Magandang halimbawa dito. Ito lang po, bago ho tayo mag-commercial break at isa pang importante. Nung umupo si Tita Cory, nagkaroon ng revolutionary government. Okay. So binigyan siya ng pagkakataon na rebisahin ang lahat, no? Magmula dito sa ating saligang batas, magkaroon ng komisyon na mag-aaral at magpapanukala ng bago dadaan sa plebisito. Nagkaroon siya ng mga appointments. Kasi dati minister pa yan eh. Minister of Defense, minister yan eh. Bago po maging secretary nung panahon na nanungkulan siya. So nagkaroon siya ng pagkakataon na maghirang Minister of Interior, Minister of Local Government, si Nene Pimentel. Ang kanyang Minister of Local Government. Si Ginoong Pimentel, sumalangit nawa si Kanen, ang nag-appoint ng mga officer in charge. Ito magandang halimbawa ito, OIC. So lahat ng mga lalawigan, lahat ng mga bayan, munisipyo, may mga OIC.
Si Nene Pimentel ang appointing authority noon. Pinayagan siya ni Tita Cory. Nung panahong yon, may mga sumisigaw ha. Nung martial law hanggang sa nagrevolusyon, tama na, sobra na, palitan na. Yan ang sigaw nung mga kontra Marcos that time. Pero may inappoint, halimbawa, ayoko na lang magbanggit ngayon ng lungsod at pangalan. May inappoint si Nene Pimentel na OIC. At yung OIC na yun that time, isa sa mga nakibaka. Isa sa mga, kumbaga, kasama doon sa revolusyon na nagpatalsik sa unang Marcos. Ang sigaw, tama na, sobra na, palitan na. Pero yun, na nag-OIC, magmula na nag-OIC hanggat sa dumating yung kauna-unahang halalan nung 87, after 86 nga na revolution, kauna-una ang halalan, senatorial at local election. Sumunod po kasi after ng 87, 88 election na. I'm sorry. 87 ng first senatorial, 24 ang ating inihalal nun na senador, 24 senators. Nagkaroon na ho tayo ng halalan sa batasang pambansa. Ito na po yung unang kongreso after the revolution. Nagkaroon ng first local election na alala ko, 88. So magmula noong nag-OIC, hanggang ngayon, 39 years ago, sila pa rin ang may hawak sa kanilang lungsod. Yan ang kabalintunaan sa pangyayaring ito. Tama na, sobra na, palitan na. Pero magmula nung sila manungkulan OIC, hanggang ngayon, sila pa rin ang may hawak sa kanilang lungsod.